medyo abala pa rin ang paligid ngayon kasi last time punta kami ng bayan ng Malolos. Sobrang traffic, daming sasakyan. Sa palengke, crowded. Tapos dahil nga medyo tumalon kami sa transition from youth to PAM, to Parents Adult Ministry, no? So, dumating time na malengke kami sa bayan ng Malolos. Yung mga stock lang sa bahay, mga gulay. Syempre dahil ako baguhan lang, punta kami, kumari kamatis, lagay lang ako ng lagay. Yan. Si Mika naman kuha ng kuha, balik ng balik. Pipili siya, hindi ganyan, mamimili ka. No? Gusto namin gumawa ng dynamite, basta nakakita ako ng sili, okay na yan. Hindi ganyan, yung mahaba. Hindi ibabalik, tapos kukuha ng mahaba. Nakikita ko na sa buhay pala, o sa pagbibili ng gulay, pipili ka ng magandang klase, pipili ka ng good quality, no? And alam nyo, sa araw-araw na buhay, ganun yung ginagawa natin, no? Minsan, sa church, saan ka nakapwesto? Doon sa part ng malamig. Diba? Kaya may iba ayaw sa harap eh. Noon, nung wala pang aircon ng church, kulang na lang, nandun lahat ng tao sa likod. Bakit? Kasi mainit sa harap, no? Kasi ang gusto natin, quality. Pag nag-apply ka sa trabaho, yung mga interviewer, ang pinipili nila yung pinaka-the best candidate. Okay? Sa beauty contest, ang nananalo, yung pinaka-maganda, pinaka-gwapo. At nakakatuwa na yung lahat ng yun, binago yun ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi papugian, hindi pagandahan, hindi pagalingan ang tinitignan ni Lord. Ang tinitignan ni Lord sa atin, puso. Tingnan mo yung puso ng katabi mo. May tubok pa ba? Okay. So, alam nyo, dahil nga nabanggit ko kanina, maraming abala ngayon sa palengke. Meron lang akong isang picture na gustong ipakita, no? Para lang maging maging familiar kayo dito sa Beware. So, naman to? Hindi naman dito iikot yung explanation natin, no? Pero gusto ko lang makita nyo na merong kumakalat ngayon na fake money. Actually, dati pa to, pero talamak yan. Beware of fake money. So, yung fake, kung makikita nyo, parang cartoons yung drawing, no? Sa anino. Tapos, dun sa real, medyo accurate yung drawing ng mga tao. So, palatandaan to, no? Kapag ka naman, hindi ko na lang kasi nalagay dyan sa mga sapatos naman, mga damit, merong tinatawag na fake, merong authentic. Merong mga small details doon na pinagkukumpara, magkaiba talaga sa authentic sa yung fake. Okay? Alam nyo kasi, kaya ako nabanggit yan, yung tema kasi natin ngayon, yung topic natin, same pa rin sa dati, no? Ng anniversary. Ano nga yung topic natin? Disciple of Jesus Christ. Okay? Disciple of Jesus Christ. At gusto ko lang linawin, baka kasi hindi natin naiintindihan o medyo naguguluhan tayo. Sabihin natin, okay, I am a disciple of Jesus Christ. Pero ito ang tanong, fake nga ba tayo o real? Parang yung 1,000. Kasi alam nyo, hindi naman word na fake, pero ang lagi kasing misconception ng mga tao, meron kasing isang word, yung tinatawag na believer at merong disciple. Merong naniniwala, merong disipulo. Ngayon, pagkumparahin natin, disciple versus believer. Unahin natin yung word na believer. Ayan. So, pag sinabi raw na believer, ang ibig sabihin niyan, believes in Jesus. Sino rito naniniwala na totoo si Jesus? Taas ang kamay. Wow, believer. Accept the truth about Jesus. Tama ba na si Jesus Christ ay patay sa krus para sa ating kasalanan? Amen? Wow, believer. May attend church. Siyempre, nandito tayo, ma-attend ng church. And pang-apat, listens on God's words. So, yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Nakikinig kayo. So, palakpakan natin ang lahat. Palakpakan, sa baba lang. Lahat tayo believer.
Okay? Pero, pakilagay nga doon sa verse natin na huli. Sabi sa Santiago 2:19, pwede paki-flash dyan. So, malinaw, lahat tayo believer. Naniniwala tayo kay Jesus. Nakikinig tayo ng Word of God. Ina-accept natin si Jesus. Ina-accept natin yung truth about Jesus. Ang sabi sa Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kung believer ka, yung devil, believer din. Kung naniniwala ka na si Jesus ay God, naniniwala rin yung devil. Kung tina-accept mo yung totoo about dun sa kung sino si Jesus, nanginginig pa yung diablo, naniniwala rin siya. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, kaya ako dinefine yan. Kung believer ka lang, same lang kayo ng kaaway. Kasi ganun din sila. Believer din sila. Ngayon, bigyan natin ngayon ng comparison doon sa tema natin, na topic natin, believer versus disciple. O, pag sinabing disciple, yan. So pag sinabi namang disciple, follows Jesus daily. Hindi to yung Jesus daily na page baka mamaya i-follow nyo sa Facebook. Hindi. Sinusunod si Jesus araw-araw in Tagalog. Obey His teaching. O saan makikita ang teaching ni Jesus? Sa Bible, okay? Lives a transformed life. Na bagong buhay. Nagbago ang buhay. Focuses on pleasing God. So ito ang disciple. At yung kanina, yun yung believer. Ang major na pinagkaiba niyan, kung papansin nyo, nandyan pa rin naman si Jesus doon sa believer. Pero dito sa disciple, hindi lang basta naniniwala. Pinapamuhay. Hindi lang basta nakikinig, sinusunod. Hindi lang basta nag-a-acknowledge, kundi pinapamuhay. At yung focus ng disciple, pleasing God. Pleasing Jesus. Okay? So, ito yung dapat na maging malinaw sa atin, no? Hindi ka lang dapat maging believer, dapat ang mangyayari sa atin, maging disciple of Jesus. Follows Jesus daily. Obey His teaching, lives a transformed life, focuses on pleasing God. Okay? Kaya ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Mark of a Disciple. Marka ng isang disipulo. Okay? So, sa mundo, makamundo, yung mga marka-marka na yan, sign yan na miyembro ka na isang grupo. Parang ganon. So, merong mga malalaking fraternity, kapag kakasali ka dyan, meron kang mga paso, meron kang mga marka. No? At kung di nyo natatanong, meron tayo ritong ka-churchmate na miyembro na isang malaking fraternity. Yan si Kuya Ge, pag yan nag-topless, ewan ko nakita nyo nag-topless yan, may marka yan malaki sa gitna ng katawan niya. Kasi nga, miyembro siya. Kaya hindi niya na kailangang ipakilala yung sarili niya pag siya nag-topless. Kapag naiintindihan nyo, alam nyo, member to ng fraternity. So, dating buhay niya, ganun siya. No? Ngayon, disciple din, bilang disciple of Jesus, meron din niyang marka. Hindi lang yan basta nandito ka sa church, disciple ka na. Hindi yan basta sumama ka sa mga kumakanta at nagpupuri, disciple ka na. Hindi yan ganon. No? Merong marka ang pagiging disciple. At kung i-relate natin sa sinabi sa Bible, si Apostol Pablo, isa sa mga pinakamasipag o pinaka-eager na disciple, kung babasahin yung istorya niya, grabe niya i-aim kung paano i-please si Jesus. Grabe yung ginawa niya para ma-share yung Word of God. At sa una Corinto 9 verse 24 to 27, kinumpara niya yung buhay Kristiyano, pagiging disciple, sa isang paligsahan, sa isang laro. Okay? So doon iikot yung verse natin ngayon. Sige, basahin natin siya.
Ipa-flash natin. Yung 1 Corinto chapter 9, verse 24 to 27. Sabi sa verse 24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Last, subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sa ibang version po niyan, after kong mangaral sa iba, baka ako naman ang itakwil. Sa ibang version ng bandang dulo. Okay? So, pwedeng balik natin sa verse 25. Yan. So, lahat daw ng malaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Sa mga athlete, isa sa mga sikat na athlete dito sa Pilipinas, si Manny Pacquiao. No? Minsan kung may time kayo, panoorin nyo sa YouTube yung training niya. Sumasabay sa kanya yung ibang beginner boxer. Hindi kinakaya yung training, bumibigay kalagitnaan. Kasi sobrang hirap. Sobrang layo ng ginajogging niya. Nagpapapalo siya sa abs. Tapos palong wala siyang kapaguran. So ganun nila i-describe yung training ni Manny Pacquiao. Pero after the training, yung resulta, Manny Pacquiao. Kung ano yung mga belt niya sa boxing. In-example ko siya kasi bukod sa boxing, as a preacher and as a Christian, disiplinado rin siya. No? So, dito sa 1 Corinto, sinabi niya ni Apostol Pablo, kung yung mga atleta, grabe sila magsanay para sa isang gantimpala lamang. Pero tayong mga Kristiyano, tayong nandirito, yung gantimpalang hinahangad natin ay hindi isa lang. Panghabang panahon. Ngayon, itong sinasabi sa atin ni Apostol Pablo dyan sa part na yan. Kung yung gantimpala ng simple lang, grabe paghandaan, paano pa pagka greatest na reward? Paano mo siya paghahandaan? So, bilang Kristiyano kasi, sino rito nakaranas na every time na magbabasa ka ng Bible, inaantok ka? Asa kamay? Every time na magpe-pray ka, minsan magigising ka na lang, umaga na, sa gabi. Naranasan nyo na yun? Minsan naranasan ko yun. Dati kwentuhan nga kami ng mga kasabayang kabataan. Nagpe-pray ako nakapikit. Pag amen ko, good morning na. O minsan naman, kung kailan ka umupo, magbabasa ka ng Bible, biglang may maangati sa katawan mo, biglang may sasakit, biglang may tatawag sa'yo, biglang may darating na bisita. Alam niyo kung bakit? Kasi sa buhay Kristiyano, maraming kalaban. Hindi yung katabi mo, pero yung sinasabi ko kanina, nakagaya lang ng believer, yung devil. Pili tayong nilalayo sa basic. Pili tayong nilalayo sa pagbabasa ng Bible. Pili tayong nilalayo sa panalangin. Pili tayong nilalayo sa church. Pili tayong nilalayo sa mga kapatiran. Bakit? Kasi kapag ka nalayo ka sa mga bagay na yun, manghihina ka na. Mawawala na yung pagsasanay mo. Bilang Christian, ang number one routine natin, bilang sports mode o atleta ng disciple, ang dapat na routine natin, hindi yung jogging, hindi yung proper eating, hindi yung push-up. Spiritual, proper prayer, proper eating of Word of God, may attend church. Ang pinaka-gym natin yung church Ang pinaka-food natin yung Word of God. Ang pinaka-push-up natin yung prayer. Kapag ka nakukompleto mo yun, bilang isang disciple o bilang isang atleta, malakas ka. Kargado ka. Hindi ka basta matatalo sa labanan. Bakit? On train ka Kaso ang mahirap sa atin, kasama ako, ang lakas natin kumain dahil Pasko,
maraming celebration, pero dahil sa celebration na yon, yung pagkain ng Word of God, nakakalimutan natin. Yung prayer, nakakalimutan natin. Kaya nga minsan nagpapasalamat ako pag may problema na naririnig ako. Mahirap, masakit. Pero dahil may problema, focus ka ngayon kay Lord eh. Panalangin ka, basa ka ng Meron pa ako narinig dati, hinahanap ko sa Bible kung anong sagot sa problema ko. Hindi ko makita sa verse na to. Hanap ako sa ibang book. Hindi ganun eh. Uhaw na uhaw ka ngayon. Pero ang Word of God and mark of a disciple, sabi nga sa 1 Corinto 9:25, nagsasanay yung manlalaro sa isang gantimpala, paano pa tayo na ang hinahangad natin panghabang buhay na gantimpala. Kaya sabi sa verse 26, yung disiplina eh. Sige, i-flash uli natin. Verse 25 pala, 25. Lahat ng manlalaro nagsasanay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yung verse 24 nga, paki-check. Tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kahit pagputihin ninyo ang pagtakbo, pangkamtan ninyo ang gantimpala. Okay, so sabi nga sa verse 25, merong disiplina. No? So yun nga sinasabi kong disiplina is all about the basic. Okay? So ang title natin, Mark of a Disciple, marka ng isang disipulo ni Jesus. Point number 1, isang marka, unang marka, disciple understand the battle. Naiintindihan natin na merong labanan na nangyayari. Naiintindihan natin na meron tayong kaaway o merong pumapersa sa atin na maging lugmok tayo sa buhay. At yun, si Satanas. Na in reality, wala naman na talaga siyang power sa atin. Bakit? Kasi tinanggap natin si Jesus, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya walang power sa atin ng kaaway. Okay? Ngayon, kung papansinin nyo sa takbuhan, karera yan eh. Manlalaro, di ba, na tumatakbo. So, karera yan. Maraming kalaban. Kapag ka walang kalaban, karera pa ba yun? O jogging lang? Jogging lang, di ba? Kasi kapag ka wala kang kalaban, chill ka lang, relax ka lang, wala kang inahabol, wala kang pressure. Pero dahil alam mo na meron kang kaaway, naatakihin ka, pwedeng laruin yung pamilya mo, guguluhin yung buhay mo, focus ka dun sa training. Ano nga ulit yung training natin? Prayer, Word of God, katin sa church. So kapag ka nawala ka dun sa mga training na yun, madali na makapasok eh. Ngayon, dahil nga merong battle, meron ako nilagay dyan eh. Maraming kalaban, kung walang kalaban, hindi ito race, kundi jogging lang. So, habang tumatakbo tayo, maraming distraction sa paligid. Maraming pwedeng mangyaring hindi maganda. Kasi nga merong kalaban. No? Pero kung pansinin mo, kung nag-jogging ka lang, chill ka lang, relax ka lang, inhale ka lang, pwedeng kumakain ka pa, pwedeng nambabati ka pa, pwedeng humihinto ka pa, pwedeng nagtatali ka pa ng sintas. Pero kapag ka nasa laban ka na, hindi mo na yun pwedeng gawin. Okay? So, merong isang bata na elementary, runner siya. Tapos meron siyang lolo na gusto siyang turuan ng magandang asal. Okay? Yung sa bata na yon, na elementary, para sa kanya, ang meaning ng success sa buhay ay manalo ng manalo ng manalo at talunin yung iba. Talunin lahat. Okay? So dahil nga runner siya, minsan lalaban siya sa oval, yung may laps, tatakbo siya, meron siyang kalaban, lagi siyang nauuna, nagpapalakpakan lahat. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, I'm the successful man. Kailangan ko pa ng kalaban, more pa na kalaban, more. Sa ibang competition, lumaban siya, panalo uli siya. Kailangan ko ng kalaban, ako ang pinakamagaling, ako ang pinakamalakas, lahat kaya ko, at ako lang ang dahilan ng lahat ng to. So nakikita niya na napakagaling niya. Dahil nga, ang meaning sa kanya ng success, talunin lahat, no? Ngayon, ang ginawa ng lolo, nag-set up ng isang tournament ng takbuhan. Nilaban niya yung apo niya, at yung kalaban ng apo niya, dalawa lang. Isang bulag, at isang matandang hirap na maglakad. Tapos nasa gitna yung apo niya.
So hindi niya pinaalam na yung kalaban nun ay ganun yung kondisyon. So ready, maraming crowd, ready, set, go! Takbo ngayon yung bata, no? Sa madaling salita, natapos niya yung laps, siya yung una. Yung kalaban niya, yung bulag, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bulag nga eh. Yung matanda namang hirap, nakausad lang ng konti kasi nga hirap. Nung natapos niya yung laps, nagtataka siya, bakit wala nagpapalakpakan sa crowd? Eh, ako yung panalo. Pagtingin niya, yung kalaban niya, hindi gumagalaw. Tapos yung isa nandun lang. Ba't ganun? Lumapit siya sa lolo niya, bakit po, Sabi niya, Apo, alam mo yung kalaban mo bulag? Saka hirap sa paglalakad yung matanda. Ang gawin mo ganito, akayin mo. Tapos punta kayo, sabay-sabay kayo sa finish line. Ginawa niya, sige po, lolo, gitna, kumapit yung bulag, akay-akay niya yung matanda, dahan-dahan. Inabot nila yung finish line, nagdiwang yung lahat, nagpalakpakan yung lahat. Nagulat siya, tuwan-tuwa siya. Ngayon lang ako, na-cheer ng ganito sa buong buhay ko, sa lahat ng laban ko. Bakit ganun? Eh, hindi nga ako nanalo ngayon kasi sabay-sabay kami. Dati, lagi akong first, pero mas grabe yung cheer sa akin ngayon, mas grabe yung nakukuha kong achievement o parang mas grabe yung fulfillment sa puso ko ngayon. Sabi ng lola, alam mo Apo, ang meaning ng success, hindi laging ikaw lang yung manalo. Hindi ikaw lagi yung doon lang sa finish line, kundi madala mo yung iba hanggang finish line. At alam nyo, mark of a disciple, dahil naiintindihan mo na merong battle, hindi lang umiikot sa'yo yung buhay. Meron kang katabi dyan na bulag spiritually, meron kang katabi dyan na nanghihina at hindi malakad spiritually, pwede mong matulungan para makarating sa finish line. Ano yung finish line? Tanggapin si Jesus Christ. Makilala si Jesus Christ. At ito pa, mahirap, no? Minsan, bulag spiritually, malapit lang sa atin. Kapatid natin, magulang natin, pinsan natin. Pero hindi natin pinapansin kasi ang success natin, ang gusto natin, tayo lang. Pumunta lang ng pumunta, achievement lang natin, palakpakan lang tayo, pero hindi natin nakikita yung paligid natin. Ang tunay palang achievement as a disciple, madala yung bulag spiritually, madala yung hirap lumakad spiritually saan? Sa finish line. Okay? So, dahil naiintindihan natin na merong battle, disciple understand that na merong battle, meron tayong disiplina. No? Meron tayong pagsasanay. Ano yun? Every time na tumatayo ako dito, ito'y lagi kong nare-remind eh. Prayer, Word of God, and church. Kasi pag yung tatlong bagay na yan nawala, bagsak ang pagiging Kristiyano natin. Promise. Experience ko na yan, doon tayo magsisimulang bumagsak. At sunod-sunod na po yan. Okay? So, sabi sa Mateo 4, verse 19, call not just to be a believer, but a disciple. Kanina, in-explain natin yung pagkakaiba ng believer at disciple. Ang sinabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, nung sinama niya yung kanyang mga disipulo, sabi niya rito, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Hindi niya sinabi dyan sa mga disipulo niya nung nakita niya nangingisda, sumunod kayo sa akin para maniwala kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin, tignan niyo ako, gagawa ko ng himala, tapos paniwalaan niyo ako. Hindi ganon. Ang sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. In short, sumunod kayo sa akin and gagawin ko kayong disipulo. Magiging disipulo ko kayo. In short, ang tawag sa atin, hindi lang maniwala, kundi maging disciple of Jesus Christ. At ang gusto ko maging malinaw sa ating lahat, bakit deserve ni Jesus Christ maging disipulo tayo? The gospel. Ano ba yung gospel? Si Jesus Christ, sabi sa John 3:16, gayon ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Si Jesus namatay sa krus para sa ating kasalanan. Sa ikatlong araw, siya inilibing, sa ikatlong araw, nabuhay muli at umakyat kasama ng Diyos. So,
Kung papanoorin niyo yung mga video ni Charlie Kirk, kilala niyo po si Charlie Kirk, yung binaril? Lagi siya nakikipag-debate sa US at lagi niyang sinasabi yung faith niya about the gospel. At ang daming kumekesyon sa kanyang iba't ibang relihiyon. Okay? So, merong Muslim, merong Buddhism, pero ang lagi niya lang stand is all about Bible, it's all about the gospel. Jesus died for us and rose again. Kasi kung si Jesus hindi nabuhay muli, pwedeng hindi mo siya paniwalaan. Pero dahil ganun, nagsakripisyo siya para sa atin at siya'y nabuhay muli at umakyat kasama ng Diyos, wala na tayong dapat pag-usapan. Kundi dapat maging disciple tayo of Jesus Christ. Okay? Mark of a disciple, point number 1, disciple understand the battle. Point number 2, disciple runs with discipline. Last March 2025, gusto ko lang i-recall kasi patapos naman na yung 2025, papunta na tayong 2026. Siguro nakita nyo sa Facebook at minsan na-open ko na rin din naman dito sa preaching. Napunta ako ng China, pero sa work, related sa work, no? Hindi siya leisure o hindi siya travel. So dahil nasa China ako, ano yung marami? Maraming Chinese, di ba? So dahil nasa China ako, maraming Chinese at more on kasama ko sa work that time. Iba't ibang lahi and then mostly Chinese. Inobserbahan ko sila kasi may mga time doon na yung trabaho namin, kasi pinapunta kami doon, number 1 reason, to study the technology of China. Pinakita sa amin yung parang MMDA nila. Alam niyo yung MMDA natin dito, di ba meron tayong tinatawag na non-contact apprehension. Ibig sabihin, naka-video ka, alam kung meron kang traffic violation. Pinakita sa amin ng China kung paano nila minomonitor yon. So merong malaking screen, and then kitang-kita mo talaga lahat at pwede mong i-zoom. Makikita mo yung itsura ng driver, merong AI. Ibig sabihin, AI analytics na yung nangyayari doon. Yung stoplight nila, pag walang tao, kusang nag-green. Pag may paparating, may mag-i-stop. So, ina-analyze na. Tapos, merong technology sila na yung nilalakaran ng mga tao sa bangketa, meron diyang technology na nagbabounce. Alam niyo yung nagbabounce? Kapag nagbabounce yun, merong energy na nai-store sa malaking baterya at gagawin yung kuryente. Ang pinaka-source lang nun, tapak ng tao. Kapag ka lagi siyang nagaganon, automatic siyang nagbibigay ng energy. So, nai-store nila yung energy sa isang malaking baterya sa pamamagitan lang ng footstep. So, inaaral natin yon, paano yun i-apply sa Pilipinas. So, that's the concept. Kaya kami nandun. Marami kaming telco, ako from Converge, kasama ko si Globe, kasama ko si PLDT, meron iba't ibang technology company na pumunta doon at ina-explain yon lahat. So dahil nga ganun yung context, hindi lang technology tinitignan ko rin sila paano sila mag-isip. Okay? So one time, after namin ng discussion, punong-puno na yung utak ko. Ang dami ng parang information overload. Hindi ko yata ito kaya. Sabi kong ganun. Parang hindi ko na siya maintindihan kasi sa dami ng new technology na i-apply. Lunchtime, buffet, kain, mabilis lang. Natapos ako, ang ginagawa ko, Facebook. Pahinga na kami, nagkakape, Facebook, relax lang. Alam mo ginagawa nila? Pinakapahinga nila. Nagbabasa sila ng technology book. You still read about technology. Sabi ko gano'n. Oh, yes. Hindi sila ganong kagaling mag-English, pero naiintindihan nila. Pero sa isip-isip ko, namamahinga na lang to. Nagpapasa pa. After nun, tinur kami sa isang malaking museum nila. O titignan namin ano yung mga materials. After namin mamahinga, nagbabasa na naman ng technology book. Kinagabihan, kain kami sa malalaking crabs. May kumakain kami, ako kain ako kasi ako dun eh. Medyo excited kasi ngayon lang ako makakain nun. Hindi sila kumakain. Kasi sabi nila, cholesterol. Tapos kapag kahingi ka doon ng tubig, can I ask a glass of water? Ang lagi nilang binibigay, mainit na tubig.
Hindi ako sanay. There's no cold water here. Parang ang explanation nila, sa China, ang nakasanayan, after kumain, inom ng mainit na tubig. Tapos merong libreng tea. Mahilig sila mag-tea. Okay? Tapos, natapos kami minsan dahil nga merong mga meeting. Minsan natatapos kami ng alas 12 na lang gabi. Tapos, magkikita-kita kami ng alas 5 ng umaga doon sa meet-up room sa baba ng hotel. Kasi meron na naman kayo pupuntahan. Pagod ako noon, that time, tutulog na ako. Pagbaba ko ng elevator, kompleto na lahat ng Chinese, naka-coat. Ako noon, naka-t-shirt pa lang, hindi ko pa nasusuot yung coat ko. Kasi kakain pa lang ako, sila nakakain na. Tapos kausap ko yung kakilala namin Chinese, sabi ko, "You're so early." It's normal here. Para in English, parang ang sabi ko, ano pa yung ginagawa mo bago ka mag-prepare? Nagbabasa pa sila ng Tripitaka. Alas 3 ng madaling araw, gumising siya para magbasa ng Tripitaka. Yung Tripitaka, that's the Bible of Buddhism. Sa China, ang major religion, Buddhism. Gigising ng alas 3, magbabasa ng Tripitaka, kakain, maliligaw, magpe-prepare, 15 minutes before the call time, nasa baba, naghihintay sa amin, kaming mga guests. Ako, 5 minutes after the call time, saka ako nandun, hindi pa ako kumakain, magbe-breakfast pa lang ako. Grabe yung disiplina nila in short, kaya ako yun kinikwento. Grabe yung disiplina. Ngayon, yung inaaral namin, kaya pala nila yun na-build, kaya pala sila ganun kagaling, kaya pala sila ganun kinikilala, ang pinakasusi nila, disiplina. Alas 3 ng madaling araw, nagbasa ng Bible nila. Alas 12, kami nakabalik ng hotel, malamang nag-ayos pa yun, 1:00 nakatulog, 2 oras lang. Tayo, tutulog ng alas 10, gigising ng alas 9 ng umaga, magse-cellphone, Facebook, kakain, maglalaro ng computer, kung saan-saan pupunta, kinagabihan, kakain, matutulog, hindi ka na pagbasa ng Bible, wala akong oras. I'm so full. Busy. Pare-parehas, ganun tayo di ba mga Pilipino? Kumari sa mga estudyante, may quiz pa lang ngayon, nakapag-review ka ba? Hindi ako nakapag-review. Wala akong oras Alas 5 pa lang, nasa bahay na, naglaro ng computer games, nag-Facebook. Ang laki ng pinagkaiba ng may disiplina sa wala. At even in Christian world, sa buhay ng nating mga Kristiyano, kapag ka wala kang disiplina, mahina ka. Hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakakapagbasa ng Bible, and even church, minsan late ka pa. 8:30 yung start. Dumarating ka 8:30. Nag-anniversary, ginawa nating 10. Dumating ka 10. Nagmamadali ka. Bakit? Marami akong ginagawa sa bahay. Bakit yun? Bakit sila ganun? Hindi ko sila tinataas. Pinapansin ko na kung ano yung na-observe ko. Na sa tingin ko, kapag ka in-apply ng mga Pilipino and lalo na ng mga Kristiyano sa buhay ng bawat isa, tayo lahat magbe-benefit doon. Yung spirit, yung spirituality natin. Bakit? Kasi, meron tayong disiplina Number 2 mark of being a disciple runs with discipline. Sabi sa verse 25, yun nga uli, yung kanina, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. More discipline ang kailangan. Okay? So, may nilagay pa akong text. Madaling baguhin ng goal, mahirap baguhin ng habits. No? From now on, my goal ay maging payat. Ang hirap baguhin ng pagkain, no? Pagka nandiyan na yung si fruit salad, nandiyan na si fried chicken, nandiyan na si lechon, nandiyan na si spaghetti. Ang hirap na, no? O sige, change plan na lang. Ang gagawin ko na lang, kakain ako marami pero magja-jogging ako ng madaling araw. Hindi ka magising. Ang hirap. Ang hirap matulog na maaga. Paano ka magising ng madaling araw?
medyo hindi kaya yan. Baguhin ko na lang, magbabike na lang ako ng tanghali. No? Dahil nga late ka nagising, doon ka palang gagawa ng mga kailangan mong gawin, hindi ka na. Sige, hapon na lang, para walang init. No? Dahil nga, pagod ka na, nakatulog ka ng tanghali, magigising ka ng hapon. O sige, bukas na lang. Ang daling baguhin ng goal. Pag hindi mo nagawa, okay, bago ako ng goal. Pero anong pinakamahirap? Habits. Kapag wala tayong disiplina, hindi mababago ang habits, walang kwenta ang goal. Okay? Sabi sa Hebreo 12, verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Okay, kapag tayo dinidisiplina ng ating mga magulang o ating mga mahal sa buhay, mahirap, masakit. Sa una, hindi siya komportable. Pinapalo ka, pinabago yung lifestyle mo, yung kinasanayan mo. Kasi nga, dinidisiplina ka eh. So, ibig sabihin, yung pagbabago, yung pagdidisiplina bilang Kristiyano, hindi siya ganun kadali. Mahirap siya sa una. No? Pero sabi sa verse 26 ng 1 Corinto 9, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sige nga, yung verse 27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sa ibang version, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito para pagkatapos kong pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. So bilang disciple, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Ang sabi diyan, sinusupil, pinahihirapan ko. Hindi talaga siya masarap. Bakit? Kasi kung di natin yun gagawin, baka akala natin, nandito tayo, pero at the end of the day, tayo pala yung itatakwil. After nating mangaral sa iba, tayo naman ang itakwil. Okay? Mark of a disciple, point number 1, disciple understand the battle, merong laban, merong kaaway na nanggugulo sa'yo. Kaya dapat ayusin mo yung preparation mo. Point number 2, disiplina. Disciple runs with discipline. Kailangan mo talagang mahirapan sa una para mabago mo yung habits mo at yung goal mo na related sa Panginoon, na related kay Jesus Christ, makakamit mo. At every day of your lives, magbe-benefit ka. Point number 3, last na po tayo. Disciple focuses on pleasing God. So bago natin explain, meron akong video na gusto lang ipanood sa lahat. So dahil nabanggit ko kanina yung Chinese, no, na Tripitaka, no, Bible ng Buddhism. Meron naman ako isang video na nakita dyan, na isang Buddhism na I saw him. nag-aagaw buhay na siya. And siya mismo, sige, pakibigyan natin ng sounds. I saw him. I saw Jesus in that room. I know now. The elephant, not God. Jesus, He is God. Oh Lord, I see you. I see you, Jesus. I saw him. I saw Jesus in that room. I know now. The elephant, not God. Jesus, He is God. Oh Lord, I see you. I see you, Jesus. Okay. So itong video na to, isang video ng matandang naghihingalo na kinagisnan niya is pagiging Buddhism. Okay, so sinasamba nila yung elepante. Diba? So kung mapansin nyo sa video, pwede nating sabihin na yun na yung end state ng buhay niya na naghihingalo na nga siya. Pero after niya after ICU yun eh, actually after niya makoma, ayan yung reaction niya. I see Jesus, now I know, elephant is not God. Jesus is. He is God. Sabi niya, I saw Jesus in that room.
I know now, elephant is not God. Jesus is. Minsan kasi sa atin, kaya gusto kong i-remind yung video na yon, gusto kong simulan doon. Gusto kong i-remind sa atin na lahat na nandito, Jesus is God. Baka kasi meron kang doubt o dumarating sa buhay mo na dahil sa dami ng mga usapin sa paligid, minsan ang dami mong tanong, why ganito, why ganyan. Pero isa lang ang alam ko, control ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ano yung wala ka, isang iglap, kayang ibigay ni Lord. Kung ano yung meron ka, isang iglap, kayang bawiin ni Lord. Kaya disciple focuses on pleasing God. Piniplease natin si God sa buhay natin. Hindi natin napapansin na being a Christian, we are pleasing people and not God. Ayoko mag-share ng ganito kasi nakakahiya. Ayoko mag-pray sa pamilya ko kasi aasarin ako. Ayoko mag-preach kasi baka sabihin nila kung ano yung pinapatamaan ko. Pero at the end of the day, we are doing this not because of people, but because of God. Sa mga tumutugtog dito, sa mga sumasayaw dito, isa lang ang gusto kong i-remind sa atin. Huwag nating gagawin ang lahat ng bagay nang dahil sa tao. Huwag tayong tutugtog, huwag tayong sasayaw dahil sa tao. Lahat ng to ay ginagawa natin para sa Diyos. Sabi ni Pastor Ruben dito, medyo challenge ako ron. Sabi niya, sa lahat ng preacher na nandirito, huwag kayong magpipreach ng hindi nyo nararanasan. Hindi mo pa pwedeng ipasa sa tao kung ano yung hindi mo nakuha, hindi mo naranasan sa Panginoon. At yun yung chinecheck ko yung sarili ko. Kahapon nagpe-prepare ako. Nakahiga lang ako, pero iniisip ko, Lord, may sasabihin ba ako bukas, base sa na-prepare ko, na hindi ko pala naranasan? Nakuha ko lang, narinig ko lang, naisip ko lang. Lord, kung meron man, tanggalin mo po. At kung meron man po akong bagay na kailangan kong sabihin, Lord, idagdag mo on the spot. Kung mapapansin niyo po ako, pag nagpipreach, bihira ako, meron akong notebook. Minsan wala. Hindi ako nagbabasa usually ng habang nagsalita. Kasi ang lagi kong hiling sa Panginoon, Lord, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na po akong patayuin. Pero Lord, kung sasamahan mo po ako, ikaw po ang magpasok sa utak ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Nasanay ako magsalita sa harap ng tao because that's my job. Every day sa trabaho ko ay present. Nakikipag-negotiate ako sa mga meeting. Punta ako ng Singapore, nagsalita ako, nagpresent ako. Punta ako ng China, nagpresent ako. Pero pag nandito ako sa church, every time na nagpipreach ako, lagi ko sinasabi sa kanila, kinakabahan ako kumpara doon sa nagpipresent ako sa labas. Bakit? Kasi yung sinasabi ko dito, at the end of the day, pwedeng ibalik sa akin ng Panginoon. Na kung hindi pala ako totoo, at hindi pala totoo yung sinasabi ko, ako ang hahatulan. Kami yung hahatulan ng mga nagsasalita dito. Kaya lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, lahat ng sasabihin at gagawin ko, nawa maging kalugod-lugod sa'yo. At ayun ang lagi kong panalangin. Disciple focuses on pleasing God sa lahat ng bagay. Mahirap man, masakit man, pero dahil para sa Diyos, gagawin natin. And that's what we call commitment. Okay, everybody say commitment. Iyan ang kailangan natin ngayon bilang Kristiyano. Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Magkaroon tayo ng commitment kay Jesus dahil we are a disciple. Okay? Hindi ako nagpipreach ng tinatawag nila na prosperity gospel. Pero I want to share some testimony. Nung kami po ni Mika, magpapakasal, kasi kakasal lang namin ngayong December, nagpaplano kami last year. Ganito yung gusto namin, ganito yung plano namin. Wala kaming pera, totally nun. At nagtrabaho naman kami. We're both panganay, parehas. So, kailangan naming huwag kalimutan yung pamilya namin. Kung may kailangan naming tumulong, lalo na sa side namin parehas. No? So, ganun. Hindi namin alam kung paano ipoprovide ni Lord lahat.
At nagpapasalamat kami sa Panginoon last year, nung nag-decide kami, nagsabi nga kami, January pa lang, sabi na ako kay Pastor, sabi ko, Pastor, plano po namin December. Tapos anniversary ng Pulilan, kinausap ko si Pastor Robin. Pastor Robin, December po. Alam nyo, first time in the history of our company, umulan kami ng bonus. Bakit? Kasi yung company namin nung 2024, malaki yung naging sales niya. Kaya 2025, nireward nila yung mga employee. Naka-receive ako, isa ako sa mga naka-receive. At sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you kasi meron na kaming savings ngayon para sa kasal. Tapos, dahil nga sa mga nangyari na yun, tatrabaho lang ako, lagi lang focus sa Panginoon, goal, focus lang. Minsan siguro, kita nyo sa prayer meeting, wala ako. Duwating kasi yung time na nagtatrabaho po kasi ako sa Manila, specifically in Taguig and Pasig. So ang out namin, 6 p.m., from Taguig to dito, 2 hours o mahigit ang travel. Yung 6 p.m. kasi mag-out ako, tapos babiyahe ako rito, wala ako abutan pag Wednesday. So hindi ko talaga siya kaya. At hindi kasi ako work from home, so my job is to meet other clients, makipag-usap sa mga tao. So mostly face-to-face. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon. Prinobide niya lahat. No? At ang tayong hiling ko lang sa amin, Lord, walang magkakasakit sa pamilya. Kung bibigyan mo kami ng blessing, pero magkakasakit naman yung tatay ko, nanay namin, kapatid namin, Lord, okay na po kahit simple lang kasal. Sa ano na lang, sa west na lang, o kaya kasalang bayan na lang. No? Pero, ang ginawa namin, medyo trabaho lang, tapos hindi kami nawala sa church. Marami nangyari sa church. Dito, marami kami mga kasama kasabayan na medyo hindi na namin nakasama ngayon. Pero we stand on faith na gagamitin kami sa GCM. Walang iiwan ng ministry, walang bababa ng ministry. Papagamit sa Lord lahat. Kung ano man yung kaya. Siyempre, kailangan isabay yung trabaho. Fast forward ngayon, naghakot kami nung gamit sa kasal. Kasama ko si Pastor Jello. Si Pastor Jello is one of my best man. Saka yung kapatid ko, si Jerwin. Naghahakot kami. Umulan. Kinabukasan kasal na. Sabi ko, Pastor Jello, garden wedding kami, yung pinaghandaan namin. Sana ako hindi umulan. Kasi pag umulan, hindi namin alam paano yung setup. Kasi yung oras nung dun sa Behol, may oras lang yun eh. Hihintayin pa ba yun bago kami makatransfer? Sabi ni Pastor Jello sa akin, Tol, maniwala ka hindi uulan bukas. Pag-pray natin. Ngayon tinata ko sa isip ko, sabi ko, Lord, naniniwala ako na hindi uulan. May mga nagsabi pa sa amin kamag-anak, pag-aalay namin kayo ng itlog. Sabi ko, hindi po. Hindi na po, sabi ko. Tumatawa-tawa, pero hindi po. Sabi ko, hindi na po kailangan. Sabi ni Pastor Jello, hindi uulan. Kinagabihan, umuulan. O iniisip ko, ang dilim ng walang between. Kinaumagahan, makulimlim. Tapos unti-unting lumiliwanag. Tapos nagpipicture-picture na kami, araw na ng kasal. Medyo umaambon. May tingin-tingin ako sa langit. Sabi ni Pastor Jello, hindi ulan. Kasi alas 3 pa yung kasal, hindi ulan. Tinanong kami ngayon nung coordinator namin, sabi niya, saka siya rin, Ma'am, sir, ipupush niyo po ba talaga yung garden? Kasi iba po yung panahon eh. Kung ipupush niyo po, magpapapirma po kami ng waiver na pag may nasira po sa mga sound system namin, i-charge po namin sa inyo. Sabi ko, hindi, sige, ipupush namin na hindi ulan. Hindi ulan, okay naman yung panahon. Sabi, hindi, umaano na po kasi yung hangin. Hindi, ipupush namin yung garden. Katabi ko si Pastor Jello sa room, sabi ko, Tol, pag-pray natin. Pray kami. Alas 3, pinapababa na. 3:30 kasi start, pinapababa na lahat ng bisita. Nandun ako sa taas, mag-isa. Ako yung groom eh. Natural, nandun. Tingin ako na, kasi may bintanang bintanang transparent. Yung tingin ako sa langit. Lumiliwanag. As in, nakikita ko, yung dilim nawawala. Gumagalaw. Nakaganyan ako. Pagtingin ko sa baba, nakita ko si Pastor Robin naglalakad na.
Sabi ko, dyan na si Pastor Robin. Naiyak ako that time, gumaganyan lang ako. Hindi. Pagbaba ko, tinawag na kami ng coordinator, sinundo na ako kasi papracticein daw yung lakad. Nakatingin ako sa taas. Sobrang aliwalas ng paligid. Mahangin, walang ambon, wala yung kulimlim. Natapos yung ceremony, natapos yung reception, hindi umulan. Kitang-kita ko sa mga mata ko, yung dilim, yung kulimlim, gumagalaw, papalayo. Promise, kitang-kita ko yon that time, nakaganyan ako. Nakasunod ako sa kulimlim, gumaganyan. That simple story can reflect kung gaano kadakila si Lord. Amen? Hindi totoo yung mag-alay ng itlog. Hindi ko po sinasabing gawin yun. Hindi yun totoo. Pero totoo ang power of prayer. Amen? Sino rito nananalangin? Sino rito naniniwala sa pinapanalangin niya? Hindi man agad nakukuha, may perfect timing si Lord, merong perfect reason si Lord, at merong ibibigay si Lord. Huwag kayong magkukumpara, huwag tayong maiinggit. Ang gawin natin, magtiwala tayo sa Panginoon because we are disciple of Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Gusto kong tapusin yung verse ko sa verse 27. Sige, pa-flash natin. Korinto. Sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Lagi nating i-check yung mga sarili natin sa lahat ng pagkakataon na we are here to please Jesus and we are here not because of ourselves, kundi para sa Panginoon. At ayun yung dapat na magmarka sa atin. Kasi kapag nakapokus tayo sa sarili natin, at the end of the day, ang dami nating ginagawa, pagod na pagod tayo, pero hindi tayo nakakalugod sa Panginoon. Bakit? Iba ang puso natin. Okay? Pwede ba lahat tayo tumayo? Mark of a disciple, point number 1, disciple understand the battle. Point number 2, disciple runs with discipline. Point number 3, disciple focuses on pleasing God. Sabi sa Galatia 1 verse 10, Galatia 1 verse 10. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ay kalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kung ang nais natin ay ikalulugod sa tao, hindi tayo tunay na lingkod ni Kristo. So, bilang disipulo ng Diyos, isang mark ng disciple, ang buhay natin ay nakapokus on pleasing God, anong kalugod-lugod sa Diyos, anong marapat sa Diyos, anong gusto ng Diyos, anong mabuti para sa Diyos, at hindi para sa sarili natin at para sa iba. Tayo mo ko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Salamat po sa yung salita na binigay mo po sa amin. Salamat po sa patunay kung gaano kakadakila. Salamat po sa pagpapaalala na bilang disipulo, dapat meron kaming marka sa aming buhay. Salamat po sa bagay na pinapaalala mo sa amin, yung panalangin, yung Word of God, yung pag-attend sa church. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat po sa kamatayan mo sa krus na luminis ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa Christmas na kumpleto ang pamilya, nagsasaya kami. Kung meron man pong mga kapatid dito na merong mga sakit, yung pamilya nila, maging sila, Panginoon, sa lahat na nandirito. Lord, humili po kami ng iyong awa at habag. Humihiling po kami ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. Patuloy, humihiling po kami ng comfort sa lahat ng mga tao na nahihirapan emotionally. At Lord, patuloy, baguhin mo po ang aming buhay na naayon sa iyong kalooban. Alam po namin meron kang perfect timing, lahat po ng aming takot, pangamba, doubt. Bilang yung mga disipulo na sumusunod sa iyo, isusuko po namin ito sa iyo dahil alam namin kontrolado mo lahat ng bagay.
kaya mong ibigay lahat ng bagay. Kung anong wala, kaya mong ibigay. Kung anong meron, kaya mong kuhanin. Kaya hindi kami pwedeng magmalaki sa iyo, Panginoon. Wala kami may pagmamalaki sa iyo, O Diyos. Ang buhay namin ay biyaya mo lamang. Kaya nga po ng kanta kanina, sa biyaya mo lamang kami nabubuhay. Sa biyaya mo lamang kaya kami nakakapagpuri. At Lord, marami pong salamat sa lahat sa oras na to. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito. At salamat po sa 2025 na binigay mo po sa amin, na nilakaran namin at pinatunayan mo sa amin kung gaano kakadakila. At next week, 2026 na po yung lalakaran namin, panibagong taon. Hinihiling namin na yung pagsama mo po sa amin ay hindi po mawala sa lahat ng bagay. Yung Spirit, yung Holy Spirit, patuloy na kumilos po sa aming buhay at maging kalugod-lugod pa rin po ang aming buhay sa turuan at tulungan mo kami, Panginoon. At salamat po sa iyong kabutihan at ikaw lang po ang maitaas lagi sa church na ito, sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin sila.